Mindanao. Never Say Die stars Kim Jisoo at Rahil Piria. The sounds are ulikab. Papasakaya bilang news reporter, gaya ng karakter ni David Licauco na si Andrew. At kilalanin ang magkakapatid na Almazan sa upcoming series na The Secrets of Hotel 88. Ano kaya ang kanilang mga ibubunyag? This is Philippine culture. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang 15 anyos na grade 10 student matapos pagsasaksakin ng kanya mismong kaklase. Ang nahulikam na krimen nangyari sa likod lamang na kanilang paaralan sa Maynila. Nag-ugat umano yan sa alitan nang ipagtanggol ng biktima ang kanyang kasintahan mula sa pambabastos daw ng suspect. Nakatutok si Jomer Apresto. Pangarap talaga niya magsundalo. Ngayon, wala na yung pangarap ng anak ko. Wala na. Halos gumuho ang mundo ng 41 anyos na si Roda nang mabalitaan na wala na ang kanyang 15 anyos na anak na si alias JC. Ang biktima, 6 na beses pinagsasaksak ng kapwa niya grade 10 student sa likod mismo ng kanilang paaralan sa Baseco, Tondo, Maynila, mag-aalas 7 kagabi. Sa kuha ng CCTV, may kita pa ang lalaking kaaway niya na ilang minuto ring nag-abang sa biktima. Sa cellphone video naman, may kita ang lalaki na ilang beses itinatarak ang kutsilyo kay alias JC habang nagpapambuno sila. Maya-maya, tila na-corner ng biktima at ng kasama niya ang lalaking nakaputi pero agad ding nakatakas sa kanila. Isang lalaki nakaitim din ang may kita na tila humahawak naman sa likod ni alias JC. Tumagal lang ng ilang segundo ang away at nahinto rin naman. Pero habang naglalakad na palayo ang biktima, bigla na lang siyang humandusay sa eskinita. Ayon sa Manila Police District, naisugod pa sa ospital si alias JC pero namatay din kalaunan matapos masaksak sa bandang dibdib, tagiliran at bandang puso. Ayon sa menor de edad na nobya ng biktima na pinayagang humarap sa kamera ng kanyang nanay, nag-ugat daw ang away ng dalawa matapos siyang ipagtanggol ng biktima sa pambabastos ng sospek na ka-teammate niya sa sepak takraw. Mansari daw kasi nila noong Sabado at habang bumibili ng kape, ginugulo raw siya ng sospek na hindi kinatuwa ng biktima. Lumipas na ang ilang araw pero mainit pa rin ang awayan ng dalawa hanggang sa nagkayayaan na sila ng suntukan sa likuran ng paaralan. Hindi lang niya inakala na sasaksakin ng teammate niyang sospek ang kanyang nobyo. Rest in peace. Tapos, sana po mahanap niya yung justice na gusto niya. Sana po managot yung mga nambugbog sa kanya. Kasi di naman po ganung tao si JC kasi malambing po siya. Dito sa likurang bahagi ng paaralan, inabangan ng 16 anyos na lalaki ang 15 anyos na biktima. Dito rin sila nagsuntukan hanggang nauwi sa pananaksak. Natunto naman ng otoridad sa bahay ng kanyang kaklase ang sospek sa pananaksak. Habang ang kutsilyo na hiniram lang daw ng sospek, natagpuan sa basurahan ng kanilang bahay. Humingi naman ng paumanhin ng nanay ng sospek sa pamilya ng biktima. Tawad po. Hindi po napigilan ng anak ko. Nananawagan naman ang nanay ng biktima na lumutang na ang iba pang posibleng sangkot sa pagugulpi at sa nagpahiram ng kutsilyo sa kaaway ng kanyang anak. Pinagtulungan nila eh. Palagi mo nang matapal yung anak ko. Dapat hindi mo na lang sinaksak. Pinugbog mo na lang. Ayon naman sa Barangay 649, magdadagdag sila ng mga tauhan sa likuran ng paaralan para hindi na maulit ang nangyari. Sa tuwing iikot yung pulis at saka yung barangay po, tumatakbo ang mga yan eh. So kami, nagre-reach out talaga kami every Friday. Dagdagan pa ng mga kapulisan natin dito sa loob. Nasa kustodiya na ng DSWD ang sospek kung saan isa sa ilalim siya sa act of discernment o ang pagtiyak kung alam niya ang tama o mali sa kanyang ginawang krimen bilang menor de edad. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Inireklamo sa Napolcom ang isang criminology student ang 10 pulis Angono na nangikil at namilit umano sa kanya na umaming supplier siya ng illegal na droga. Ang masaklap, hindi raw ito ang unang beses na nabiktima siya ng hulidap. Nakatutok si June Veneracion. Nobyembre G's ng nagdaang taon, hinarang ng mga miyembro ng Drug Enforcement Unit
ng Angono Police ang dalawang magkaangkas na motorsiklo sa barangay San Isidro, Angono, Rizal. Mga sangkot umano sa droga ang dalawang hinarang. Ilang minuto lang ang lumipas, isa pang nakamotorsiklo ang hinarang. Siya si Nestor Macabenta Jr. Pinilit umano siyang paaminin na siya ang supplier ng droga nang naunang naaresto na magkaangkas sa motor. Pinipilit po nila ako na ako raw po yung nagbibigay ng droga. Habang tinatanggi ko po yung paratang nila, paulit-ulit po nila ako tinasaktan. Hanggang sa dumating sa punto na susuputan na po yung ulo ko. Kaya napilit po akong aminin. Kinuha raw ang gintong singsing ni Macabenta at dinala siya sa presinto at hiningan siya ng 50,000 pesos para hindi tuluyang kasuhan ng mga pulis. Nagpadala raw ng pera sa e-wallet ng isang pulis sa kapatid ni Macabenta pero hindi pa rin siya pinakawalan. Pinicturean po nila yung resibo ng tsaka po nila dinelay. Tsaka po pinakita nila sa akin na wala raw po nag-send ng pera. Tapos pinakita rin po nila sa kasama nila sa loob po ng opisina. Oh, walang nag-send ng pera. Wala yung 50 million hingin namin. Ikulong na yan. Nakulong si Macabenta pero napalaya rin noong nakaraang buwan matapos ibasura ng piskalya ang reklamong isinampan ng mga pulis. Gusto ko lang po talagang mag-aaral kasi ayun po yung pinangako po kay mama na lagi yung sinasabi sa akin bago pa yung mamatay na anak. Mag-aaral ka kasi ayun na lang yung papamana namin sa'yo. Sa totoo lang po yan. 3rd year na po ako eh. Ang kinukuha ko pong course, criminology din po. Yung hinahangaan ko po na police, ganito pala gagawin sa amin. Ngayong araw, nagsampa si Macabenta ng reklamo laban sa 10 pulis ng Angono Municipal Police Station na nagtanim umano ng ebidensya sa kanya. Tiniyak ng NAPOLCOM na hindi palalagpasin ang ganitong uring gawain ng mga pulis. The National Police Commission means business. We will put a stop to it. And we will teach these policemen the word accountability. We will teach these policemen the word justice. Pangalawang beses na raw na biktima ng hulidap si Nestor Macabenta Jr. Kung sino raw ang mga humuli sa kanya noong 2024, ay siya ring nasa likod ng iligal na pag-aresto sa kanya noong nakarang taon. Madalas daw siyang targetin dahil aminado siyang nasangkot sa droga ang kanyang ama. Kasi nung unang hinuli po yan, nung November 1 din po, 2024, pinalabas po nila yung kapatid ko nung nag-areglo po yung tatay ko ng 100,000. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng mga inaakusahang pulis. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Panlilihis umano sa ibang issue ang usapin ukol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa kapatid niyang si Congressman Paulo Duterte. Sa gitna niyan, inaasahang maisasalang na sa order of business sa plenaryo ang 3 reklamo laban sa bise. Nakatutok si Chino Gaston. Ngayong nakahain na sa Kamara ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at naitransmit na rin sa tanggapan ni House Speaker Bogie D, inaasahang maisasalang na ito sa order of business sa plenaryo. The moment it is done, yung referral to the Justice Committee after matalakay sa Rules Committee, then pwede na i-refer sa Justice Committee. At pag mangyari yan, considered na nga, deemed initiated na yan for purposes of the 1-year bar rule. Pero sa gitna ng usaping impeachment laban sa Vice Presidente, may pahiwatig ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na tila panlilihis daw ito ng issue. Tanong ng kongresista, nakalimutan na raw ba ang trilyong pisong anomalya sa flood control o sadyang pinalilimot ang issue? Noong una raw may mga investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI, pati ang Senate Blue Ribbon Committee. Pero bigla na lang daw nawala na parang bula. Sa halip nagkaroon ng tinawag niyang carefully timed impeachment spectacle, ang sagutan ng Senado at ng Chinese Embassy kaugnay sa West Philippine Sea. At bigla daw lumabas ang isang dating House Speaker sa saktong oras na may inihaing impeachment complaint sa Kamara. Halata daw na ito ay panlilihis. Si Vice President Duterte naman tinanong kung sa tingin niya ay may kinalaman ng impeachment laban sa kanya sa umugong na term sharing umano sa Senate presidency sa pagitan ng kasalukuyang Senate President Tito Soto at ang balak daw nilang iluklok sa hinaharap na si Senador Loren Legarda. Nabuo ito ngayong posibleng umabot sa paglilitis sa Senado ang impeachment complaint ni Duterte. Nilinaw ng bise na wala siyang kinalaman dito. Mula naman akong nakakausap na senador sa term sharing,
In fact, hindi ko na nga kinakausap yung mga senators. Kasi napapansin ko kapag merong kumakausap sa akin or tumutulong sa akin or kahit man lang nangangamusta sa akin ay binabanatan ng administrasyon. Pinafailan ng kaso, tinitreten, hinaharas. So, ang nangyayari sa akin ngayon ay hindi ako makikipag-usap sa mga tao para na lang maiwas sila sa init ng ulo ng administrasyon. Ganon din sa mga senators. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Bigong maisama sa order of business sa plenaryo ngayong araw ang pagtalakay sa 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero tuluyan ang inaprubahan ang House Committee on Justice Report na nagbabasura sa 2 impeachment complaint laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Tama, Emil, inilaan nga ng Kamara ang kanilang plenaryo ngayong araw para sa isang political action. At yan ay ang ibasura ang 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos.